Nasaan si BBM? Interview na kay San Pedro. Nako! Bungit, malapit na talaga matigok. Diverculitis, acute na daw. Anak animal. Tuloy na talagang litson. Dalawang litson. Nakarba na ba ni Digong ito? Sobra pa sa karma. Hindi lang po si Tatay Digong ang nakakarma dito, kundi buong Pilipinas at buong mundo kung saan merong Pilipino. Maraming excited dyan eh. No? Nakukunin na siya ni Satanas. Vice President Inday Sara Duterte, hinahanap si Bungit. Ayon sa mga netizen, may interview daw kay San Pedro. Swerte kung kay San Pedro siya may interview. Kung kay Satanas, hindi siya matatanggap sa akin lang. Hindi siya tanggap eh. Mukhang mauna pa yata tong si Bungit kay former President Rodrigo Roa Duterte. Sa tingin ko lang kasi si Bungit daming bisyo. Si Tatay Digong nasa dahik nga pero at least alaga. Kahit ginigipit doon, tinik pa rin sa lalamunan ng mga durugista at mga kawatan ng mga Marcoses. Maraming salamat muna sa pa-super thanks, Mama Filipina Travers at Lovelyn Shibukawa, UC Bukawa. Ayan, thank you so much po sa inyo. Palike po muna, magandang gabi po sa ating lahat. Palike, pa-share at pa-subscribe. Pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po kayong updated sa ating mga video. Bukas, suportahan po ninyo ang Berada Aguila alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. At yung pangalawang YouTube channel ko po, Bisdak Historiador. Pag-usapan po muna natin itong kamatayan ni Bungit. Kamatayan. Excited? Pwede emergency muna. Sorry Sasaktan na naman kayo mga bubonistang, tanganistang, loyalista ni Bake. Nadulas lang talaga ako. Sorry. Ano nasaktan? Pag-usapan natin itong si Bungit, no? Ano ba ang tunay na kalagayan ng taong ito? Kasi mga 1 week na yata ito ay hindi pa rin po lumalabas sa public event, no? Nakaganapan kung saan dapat nandoon yung Pangulo. Ang problema hanggang ngayon hindi pa rin po mahagilap, nakailang event na po yung kanyang ipinagpaliban. Kaya hinahanap po siya ng taong bayan at ng media. Natanong din po ng media itong si Chucky Claire kung totoo bang acute na, no, ang diverculitis ni Bungit. Acute na ba? Ano po ang tunay na kalagayan ng Panggulo ng Republika ng Pilipinas? Ito ba'y natabla na po ng karma ni Tatay Digong? Yan po nakakatanungan natin. Legit po yan nakatanungan dahil tayo ay Pilipino. Siyempre may karapatan po tayo na maghanap ng kasagutan. Kasimpleng katanungan yan. Kasi nakailang beses na po sabi dyan, Marcos escapes another events as doctors order rest after diverticulitis. Sabi, rest in peace. Tinatago kasi nila, ano ba talaga ang tunay na kalagayan? Kaya itong si Chucky Claire, natanong po ng mainstream media, na totoo ba na kumakalat ngayon na si Bungit ay, yun una nga, inoperahan sa bituka daw, di ba? So ngayon ito naman, malala na daw. Narito po ang tanong. Sa Viber group daw ng mga media, kumakalat na si Bungit ay malala na. Anong source natin yan?
May mga survivor lang po, may mga naka-receive po sa iba sa amin ng from a unknown number. Kung unknown number yan, di unknown din ang source niyan. So kung unknown ang source niyan, so malamang gumagawa ng kwento yan. So huwag natin masyadong paniwalaan ng mga kumakalat sa social media nang walang hindi verified at walang ibang source. Last na lang, ma'am. Can we expect the President po Ito. Tuloy. na umattend ng mga activities outside the palace this week or next week? Sa ngayon po, hindi po natin masasabi. At ang sabi nga po ni E.S. Ralph Recto ay pinapa-relax muna ang ating Pangulo. Pero sabi po natin, umattend po siya ng activity ngayon, nakakapagkaroon po siya ng private meetings. So umiigi po ang kalusugan ng Pangulo. Mas reliable. Tanginamin, no? Umiigi daw ang kalusugan ng Pangulo, naka-attend ng private meetings. Alam nyo kasi, nagtatanong mga media, dahil unang-una, wala yung medical bulletin ng Pangulo. Hindi nila inisa publiko. Pero kung isinapubliko nila yan, siyempre, kahit papaano, mayroong impormasyon galing sa kanila. Ang problema nga, tinatago. Kasi nga, siyempre, kung ano po ang mangyayari kay BBM, si Inday po kasi maging presidente talaga. Kailangan po yan Kung malaman po ng, lalo na po, mga abogado, no, magaling sa batas, mga political lawyer, alam nila, pag not physically fit na po ang isang Pangulo, automatic po siya mag-resign, lilisanin po niya yung kanyang pwesto at automatic ang presidente na halili sa kanya ang vice-presidente. Si Inday Sara. Tuloy ito pa. Po siguro mismo ang Pangulo nagsasabi kung ano po ang kanya nararamdaman. Pero hindi naman siya doktor, ma'am. So, Pero siya, katawan niya naman po yun. Alam daw ng Pangulo anong nararamdaman niya. Sabi ng reporter, hindi naman po siya doktor, ma'am. Aray ko, sagot ni Chucky Claire. Katawan niya po siya yan. Alam mo, Chucky Claire, ang buba, no? Abugaga, buba. No? Walang alam. Pero hindi malala na daw sabi sa mga, yan, tanong naman ng media yan. Acute na yung diverculitis ni BBM na ayon po sa mga kumakalat sa social media, talagang ganito pala yung diverculitis. Hanapin nga natin yung picture ni Bungit. Ito po yung mga parang namamaga, may butas-butas na. Ito yun. Ayos natin. Ayan. So, sabi, yung diverculitis daw ni Bungit ay malala na. So, acute na. Natanong naman ng media. Pero ito, pinost po ni Manong Jason sa mukhang wish ni Cara David. Mangyayari na talaga. Sabi ni Manong Jason sa kanyang post. Kasi kinuha ko dahil nagkapareho po yung tanong ng media sa post ni Manong Jason sa. O ito po My source sent me this message a few minutes ago. His acute diverticulitis has deteriorated severely due to prolonged drug use. Sabi ko na nga dahil daw sa sa panay gamit ng pulburon. Tatamaan ka talaga dyan. Key developments include the formation of a cyst. Bumubukol-bukol na. May bukol na and clear signs of perforation, which could lead to life-threatening complications if not addressed immediately. Nako, yari ka talaga nyo. Because of his condition, he won't be able to perform his duties and responsibilities for weeks to come. In the spirit of transparency, the Filipino people compels the office of the President to release the much-needed medical bulletin, written or orally pronounced by the attending medical officers of the facility where he is being attended to.
Kailangan talaga yan. Wala na daw, may mga bukol-bukol na pala. May cyst na pa pala, sabi severe na. So malalang malala. Ngayon, kailangan po nila ilabas yung medical bulletin. Tama si Manong Jason at dapat yung doktor mismo yung magsasalita kung ano po ang kalagayan ng presidente natin. Anong sabi dito? He cannot perform his duties and responsibilities dahil sa payo ng doktor na mamahinga ka. Tama si si Amy na ading mamahinga na tayo, ading tama na. Wala daw lulong na talaga. No? Talagang sagana ito sa pulburon, kaya yan ang magiging epekto. Pero kung hindi na po niya kaya gampanan ang kanyang pagkapangulo dahil sa malalang diverculitis, simple lang talaga yan. Kailangan bumaba na siya sa pwesto. Kailangan ipakita niya yung pagka-Pilipino niya na hindi na niya kaya. Hindi po natin kailangan ng Pangulong palyado. Hindi po natin kailangan ng Pangulong hindi na po niya yung limdak president. Hindi po natin kailangan ng Pangulong inutil. Ayan. Yan ang pinakamaganda. Kasi 120 million tayo. At ang ekonomiya natin ngayon ay bagsak dahil po sa kagagawan niya. Kaya kailangan po niya na bumaba ng kusa. Wala na siyang magawa. Kung yung drama mo na impeachment ng Makabayan at nung tao ni Baki ay pinilit ninyo yan para hindi ka ma-impeach. Pero dito, hindi ka makakatakas sa wish ni Cara David. Husgahan ka talaga ng lupa. Ayan yan, karma naman yan. Anong talaga, malala na daw tinatanong, dinay-deny, hindi na totoo. Kaya si Vice President Inday Sara Duterte, yung live ni Inday ba, no? Pero pakinggan muna natin pala itong sinabi ni Ralph Recto kasi siya daw ay nakaranas din daw ng diverculitis. At ito, yung event na ito, imbis si Bangag, si Recto, si Batman yung nandoon. Yes, you know what the president was not able to attend today? Well, it's only natural for the doctors to tell him to take a week rest. You know, last year I also had diverticulitis. Oy, I had it twice, December of 24 and January of 20. putang ina, may diverculitis ka pala, ba't nabuhay ka pang Batman ka? Sana kinuha ka na rin ng demonyo. 25. Masakit yun. Masakit daw talaga. And I had downtime of a week for each episode of the time. Nakasurvive. Now I'm fully recovered and I think in the next few weeks the president will be fully recovered. Anong advice sa kanya, yung latest advice sa kanya ng Dr. Imus? Konti pahinga lang. Just like any other normal individual. Wala mo ng public I'm sure pag engagement. kayo pumunta sa doktor at masakitan sa inyo, sasabihin sa inyo, mag-rest din kayo ng 1 week. Wala mo ng public engagement, ES. I think meron pa rin siya. If I'm not mistaken, yeah. Yes, later sa dawning of Frank Jackie Hernandez, si President ng Pagdini. Supposed to be, but I'm not sure kung matutuloy yun. But there's nothing to worry about. Nothing to worry about. Thank you. Okay, thank you. Kung hindi matuloy yun, it has nothing to do with the president's health. It is only, but I think it's ready for that. If at all, baka meron pang konting gusot between the General Torre or something to that effect. Pero yes, ang sabi ng doktor niya, sabi rin naman ni Yusay Castro, ang hinay-hinay ang presidente at nagpahinga. Yeah, precisely. Pero apparently, tuloy-tuloy pa rin yung Tuloy-tuloy pa private rin. meetings pa rin. There are everyday private meetings and he's taking time out now to sign all documents. Yes, napag-uusapan din yung anti-dynasty bill. Ang sabi ng COMELEC, kinakailangan maipasa yun. Tama na yun. Wala naman talagang public Ivan si Bangag. Meron yung si nasa Malacanang, nakita natin si Bangag ay ginawad na yung 4-star ni
Tartatis ba yan? Anak ng kagwang kasi si Torre, nagretiro na at ayan, tuluyan ng nagiging janitor face sa MMDA. No? Pero, ang point natin dyan, paano po pa sinungalingan ng Malacanang na itong si BBM ay hindi po malala, hindi acute ang diverculitis. Diverculitis, ayan. Tama ba? Diverticulitis pala, sorry. Diverticulitis, ayan po yung kanyang sakit na namamaga na po daw. May patsis na ang bituka niya. At malapit na po siya magorgor. Polvoron pa. Kung si Recto, sabihin na lang natin si Recto ay kasi meron din daw siya diverticulitis eh. Nakasurvive siya 2 beses daw. Siguro nakasurvive siya dahil hindi naman siguro siya nagpupulboron. Sa post ni Manong Jason sabi dahil daw sa panay-panay pagpupulboron kaya ito nagiging acute na. Eh, umiinom pa ng alak, mamahalin. Tigok ka talaga dyan. Di naman ako concerned kay BBM Kalusugan. Sige, magpakasasa kayo sa pulboron. Ang makaganti naman kami. Kaya hinahanap po siya ngayon ni Vice President Inday Sara Duterte. Sa live po ito ni Alvin Tourism, nagbabasa ng comment. Sabi, Day, nasa na ba si BBM? Pag hindi na babalik, presidente na ba si Inday Sara? O, ito. Pakinggan po natin ito. Bibi Sara, pag hindi pa makabalik si BBM, ikaw na ba ang maging presidente? Nasaan si BBM? Nasaan si BBM? Ako magsagot. Pag hindi na po makarecover si BBM, automatic po si Vice President Inday Sara maging presidente na. Wala na po silang magagawa dyan. Kahit anong iyak-iyak nila, si Inday Sara maging presidente ho talaga. Oh. Ano yun natin? May nagtanong dyan. May nag-comment. Asan si BBM? Nasaan daw si BBM? Mo ba? Ay, gulat si Inday. Wala siya ikuan? Public events? Wala. Ano ba? Sumong ito ingon ni Senator Amy sa iyahang statement na may nagkakasakit dahil Ng diverticulitis. Lagi lang kinabuhi, gyud. Ganyan talaga ang buhay. Kukunin ka talaga ni Lord. Sana dayo, kunin na to ni Lord, anak ng kamote, oh. Tapos hindi dyan. Lagi lang kinabuhi, gyud pagka nang walay kanang tinud-anay nga nagtan-aw para sa imuhang kaayuhan. Ganyan daw talaga ang mangyayari sa'yo. Pag wala kang tunay na pagtingin sa kabutihan para sa bayan, talagang kakarmahin ka. Nasaan ba si BBM? May nag-comment dyan. Ito. Natawa si... Natawa ako. Comment. Basahin mo, Day. Si Moishi Kiling nag-interview na kay San Pedro. May interview daw kay San Pedro. Nako, hindi pa pasa si Bobo M sa kay San Pedro. Kung kung may interview siya kay San Pedro, malamang bagsak siya para sa akin. Hindi man matatanggap kay San Pedro yung mga kawatan. Hindi man matatanggap kay San Pedro yung mga traidor. Hindi man matatanggap kay San Pedro yung mga durugista. Kaya mali yung gate na pinag-interviewhan niya. Diba ho? Hindi matatanggap kay San Pedro yung sinungaling. Hindi matatanggap kay San Pedro yung lasinggong
demonyo. Hindi matatanggap kay San Pedro yung walang utang na loob. Kaya mukhang hindi kay San Pedro yung interview. Nandoon sa pintuan ni Lucifer. Nako, Nyor, doon ka bagay, Nyor. Mali yung pintuan, Nyor, na pinuntahan mo, Nyor. Tawanan sila Inday dyan, eh. Oh. Oh, ito na. Tama ko aning mga Bisaya, oy. Kay kanang, Joke lang yun sa amin. Oh. ang joke na to ba? Seryosohin ng Tagalog. Huligiin niya sa uban nung kanang offended. Nako, Offended na sila kaayo. Iyak. Pagkahuman, kanang yaga-yaga sa Bisaya. Seryoso sa Tagalog. Di lang siguro nato seryosohon tanan. Sabton ang kultura ba? Inclusive mang kahata nga katawhan, sabton ang kultura. Kung ang kultura sa mga Bisaya, magyaga-yaga, nga daghan kaayog mga pakatawa, Ah. di siguro ma-offend dayon ang ubang tao. Nako, ma-open dyan, Day. Mga bubunistang tanganista, sabi mo kasi may interview kay San Pedro. O, linawin natin, ha. Followers po yung nag-comment, binasa lang yun na Inday, may interview daw kay San Pedro. Eh kung ayaw ninyo kay San Pedro, di may interview kay Satanas. Oh, tangin namin talaga. Doon sila napapagay. Malapit na po talaga makarma itong hinayopak na bungit, no? Mi Tatay Digong, kunting tiis na lang. Ang wish ni Cara David ay matutupad na. Kaya sabi ni Ma'am Rowena Guanzon dyan, Bungit, mag-resign ka na lang daw, Bungit. Kasi hindi mo na kaya utang na loob daw. Pakinggan natin si Bungit. Si Bungit. Ito na. Utang na loob yan. Mag-resign ka na. Yun po ang aking panalangin. Na sana mag-resign na siya. Maging humble siya enough to realize na talaga pong hindi na niya kaya. At Correct. ang ating ekonomiya ay lugbok na po tayo. Bago po tayo tuluyan dumapa sa kahirapan. At pagka laganap yung gutom, bumaba na po siya. At tayo po mga Pilipino, sa 2028, mamili po tayo ng presidente, senador, congressman, na hindi magnanakaw. Yun lang po ang hiling ko sa Tama ka dyan, Atty. Rowena Guanzon. Dapat na talaga mag-resign. Huwag nang pakapalan ng mukha. Wala na, malala ka na yan. Mukha mo, tabingi na yung panga mo eh. Namaga na yung bituka mo. Hindi mo na kaya. Kumbaga, huwag mo nang ipilit. Yung mga bagay na hindi mo na kayang gampanan. Lalo na po ang Pilipinas ngayon ay nangangailangan po ng totoong leader. Ayaw namin ng kurakot. Yan na po yung ebidensya na mamaga ng bituka. Ay, huwag ka nang kumapit. Kakapit ka pa, mababas ka pa rin naman eh. Kasi nga yung mga magugurgur ngayon ng mga politiko ay talagang nababash, no? Ayan na, yung wish ni Cara David. Kaya yung mga politiko ngayon kumakapit, wag ka, hindi pa expired yung wish ni Cara David. Bagko siguro kung anuhin ni Cara David yung babawiin, babawiin ko na po yung wish ni Cara David. Babawiin ko na po yung wish ko na hindi na mamatay yung mga kurakot. Mabubuhay pero ayan, magiging inutil ka. Ganun na lang siguro. Kasi ayaw ni Bungit eh. Nakipagbuno ka pa kay San Pedro. May interview pa daw sabi kay Inday Sara. Ito lang yung presidente na ang mga Pilipino ay excited na magurgur tong hinayupak na to. Eh wala, sabi ni Inday Sara, wala talaga. Ang Panginoon, kung ganyan talaga ang mangyayari sa'yo, ganyan. Kung igurgurin ka, magugurgur ka talaga. Pasadahan po muna natin tong balitang ito na tinawag po ni Vice President Inday Sara na bias po ang ICC. Ito. Tinawag na biased ni Vice President Sara Duterte ang International Criminal Court. Kasunod ito ng desisyon ng ICC na ideklarang fit to stand trial ang ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang Express Report ni News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo.
kung na-prejudge na nila ang kaso ni Rodrigo Duterte, na-prejudge na po nato ang ICC as a biased political court, no? Hindi siya court of justice. Correct. Ito ang maanghang na banat ni Vice President Sara Duterte sa International Criminal Court hinggil sa mga naging desisyon nito sa mga apela ng kampo ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Buwelta pa ni VP Sara, wala na umano sa batas ang mga basihan ng ICC sa kanilang mga desisyon. Ginasite siya ang mga declarations sa family, whether or not dira na hitabo sa Duterte state or sa lain nga platform. Ginasite man siya sa ICC. Para sa ako, dili man na legal basis for Correct. for the court to deny Yes. based on statements of relatives. Dapat factual ka kung unsa makita ni magidto sa Ebidensya. kaso or sa circumstances surrounding the case. Tanong pa ng bise, bakit pati mga joke sa tao at libro ginamit umanong basihan ng ICC? Naabay legal basis na himuon imong base sa imong desisyon ang joke Yeah. sa tao. In one of the decisions, nag-cite pa sila og libro. Himuon ko, Newspaper article. libro. So wala gani kakibaloon sa motive sa tao nga nisulat sa libro, di ba? Dahil dyan, inaasahan na umano ni VP Sara na ikukulong talaga ng ICC ang kanyang ama. I-assume na lang nato na ilahagi ng ikulong. Mao magid na ilahang clearly, mao magid na clearly dinha magid padulong ang ilahang mga actions. Kaya minsahe niya ngayon sa mga taga-suporta ng dating Pangulo, Di na tamusali ng ICC. Uy, maghuna-huna na lang siguro ta sa karon ba sa edad ni PRD. Ang huna-hunaon na lang nato no kung unsa ang makahatag og moral support sa iya. Di na lang nato na huna-hunaon ang ICC because clearly dili man siya unbiased. nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo. Grabe tong ginawa talaga ni BBM kay Tatay Digong, no? Isipin mo, walang mga witness yung ICC na nanawagan. Ang ICC na lumabas ng mga pulis magtestigo. Magiging pira rin yun po ng pulis na yan. Kung sino man yung pulis na magtitestigo, pupunta sa dahik, ang laki ng pera niyan. Oh, makakapunta pa ng Netherlands ng libre. Di ba si Aling Gloria? Punta ka, Aling Gloria. Libre. Pero yung mga tuno ni Inday Sara, hindi na siya umaasa na pagbibigyan ng ICC si former President Duterte na makakauwi. Pero naniniwala pa rin po ako na there will be a day of reckoning. Si Tatay Digong, tingnan mo ngayon si BBM, no? Dahan-dahan na po siya kinakarma. Ako sa akin, ha? Yung ginawa ni BBM, may kabayaran yan. Ginawa niya kay Tatay Digong. Pero may karma talaga yan, guys. Maniwala kayo. Yung, ngayon, nag-uusapan natin, yung diverticulitis ni Bunget na pilit nila tinatago ang resulta. Kung siya ba ay malala na, kung siya ba ay hindi. Nalalaman na lang natin sa mga media daw, sa Viber, sa mga post, kagaya ni Manong Jason na acute na daw itong diverticulitis ni Bunget. Pero pilit nila yan tinatanggi kasi nga hindi pwede. Nasasabihin po nila na si BBM ay malala na. Kasi nasa saligang batas kasi yan eh. Kahit ikaw Pangulo ka, hindi ka mamatay, pero meron kang malubhang karamdaman at hindi mo na kayang gampanan yung inyong duties and responsibilities bilang isang presidente ng Republika ng Pilipinas, matik po, kusa kang bababa, nasa saligang batas yan. Matatanggal ka, hindi na kailangan ng impeachment. Hindi na kailangan ng rally. Pag napatunayan ka talaga na nakaratay ka na, kaya pinipilit mo lang tatayo-tayo ka, wala ka pa rin. Tanggal ka pa rin sa pagkapangulo. Hindi mo na kailangan magbatigasan pa. Kasi hindi man tayo hari at rina. Sa hari at rina, kahit nakaratay na, di ba, hingalo ka na, ay hari ka pa rin. Hanggat hindi ka mamatay, kahit nakaratay ka, hari ka pa rin. Pero dito, sa batas natin, hindi ganun.
pag hindi mo na kayang gampanan yung duties and responsibilities mo, matik po talaga ikaw ay mag-resign kung sakang bababa. Nasa batas po yan. No need na mag-impeach pa. No need na mag-rally-rally pa. Talagang bakantihin mo ang pwesto mo. Anyway, kung magmatigas pa rin po sila, wala naman na po silang magagawa na eh. Kahit ginagago nila si Tatay Digong, ang mga Pilipino, Duterte pa rin. Di ba ho? At ang mga Pilipino, nakapagdesisyon na ngayon pa lang na ang gusto nilang maging presidente ay si Vice President Inday Sara. Walang pangtapat sila. Pakinggan natin itong banat ni Attorney Rowena Guanzon. Topic mo na. Rodrigo Duterte. Bongga. Duterte pa rin. Ayos! Grabe talaga. What? Kahit anong masabi nyo sa kanya, ayaw nyo sa kanya, this man, Rodrigo Duterte, has a charisma. Correct. That is unparalleled. Pero ang charisma niya sa masa, hindi sa elite. Exactly. I think he came at a time when the Filipinos were so tired of elitist politicians. Also, that we've never had a president from Mindanao. Tatay Digong lang. Long time. Because Rojas was from the Visayas, right? Osmeña was also from the Visayas. So, ang feeling ng mga tao na Mindanao's left out. I think Pag-iwanan up to kami. now, they still feel that way. Pero si Rodrigo Duterte, makita mo fatalistic itong tao. If there's one word I can say about Digong, we were mayor together. And that's how we met before. Because I was president of the League of Cities. The League of Cities. He's fatalistic. Nung nandun siya na sa Villamor, no, he was really trying to compose himself. Na parang, kesera-sera. And if this is gonna happen, I'm gonna do this with dignity. Fatalistic siya. Which, pag fatalistic ang tao, you cannot do him a lot of harm. You know, emotionally and all that. Kasi, he knows his fate. You know? tingin niyo mapapauwi pa po siya? I don't think so. Kailangan talagang tapusin yung kaso. Hindi yung motion nila na ma-house arrest siya. I don't think that will be granted. But, again, Filipino politics God forbid. Pag namatay si Digong, President Digong sa Hague, panalo na si Sara. Pag nakauwi naman, panalo din si Sara. Ang galing ni Rowena Guanzon. Tama ka dyan, Attorney Rowena Guanzon. Ano na lang, ako sa akin din total sabi naman ni Inday Sara, wag na tayo umasa sa ICC. Kung baga natanggap na talaga ni Tatay Digong yung kanyang kapalaran, kasi kung hindi tanggap ni Tatay Digong yan, nandun siya sa Hong Kong, hindi na siya umuwi ng Pilipinas at mag-apply na lang siya ng asylum. Matalino talaga si Duterte. Walang makakatalo kay Digong talaga kasi hanggang ngayon minahal pa rin siya ng taong bayan Nandyan pa rin yung tinatawag niya charisma. Voters magnet, rockstar. Nandyan pa rin Kaya eksakto yung sinasabi mo, Attorney Rowena Guanzon. Kumbaga ito talagang pinagplanuhan ni Duterte, bilib ako. Kung anong mangyayari sa kanya, tingnan mo, kinidnap siya. Anong epekto nung nakidnap siya? Yung Duterte tin, yung line-up niya, nanalo. Di ba? Majority ng kanyang mga pambato nanalo. Kung wala lang si George Budlat ang mata, putang ina, baka Duterte tin panalo lahat So ito naman, God forbid sabi ni Attorney Rowena Guanzon, kung ano po ang mangyayari kay Tatay Digong sa dahig, pag mamatay si Tatay Digong, panigurado si Vice President Inday Sara, sure win na. Wala nang makakatalo dyan. Magwawala ang taong bayan. Maniwala kayo. Baka nga, hindi naabot sa 2028. What for example, within this year. Knock on wood. Magorgor si Tatay Digong dahil sa katandaan niya dun sa dahik. Dun siya namatay. Panigurado. Ang taong bayan magwawala mula Apare hanggang Hulo. Hahanapin si Bangag at kamumuhian because of Rodrigo Roa Duterte. Ganon talaga yung consequences. O baka mapaaga pa ang pagkapangulo ni Inday Sara. Pag makauwi naman si Inday Sara, pag makauwi naman si Tatay Digong from the Hague, tama ka dyan, Attorney Rowena Guanzon. Lalong lalakas ang Duterte magic magbabalik.
Pag nakauwi, sure win. Pag magsalita lang si Tatay Digong, wala na, panalo na. Wala silang pagpipilian. Si Tatay Digong, yung ginawa sa kanya ni Bangag, ay nagiging strength pa ng kanyang political party at ng mga Duterte na pwedeng magamit pagdating sa eleksyon. Ito po ang tunay. Wala nang mga katalo kay kay Vice President Inday Sara Duterte. Kung iyan man ang kapalaran ni Tatay Digong, sa tingin ko tanggap niya na ho yan. Tingnan mo si Inday Sara, huwag kayong mag-alala. Huwag na po tayong umasa sa ICC. Ganun talagang mangyayari. Tuloy oh. Kaya talaga, ito si BBM gang Mhm. with their congressmen, talagang lahat na lang gagawin. May impeachment, may plunder case, may ano. Well, stop it already. 125 million in confidential funds liquidated with the COA. Compared to your billions and billions na ninakaw nyo Trillions dyan, pa nga eh. sa ghost projects nyo at flood control, mga kakikbakan nyo dyan. Diyos ko, parang tumigil na nga kayo. Yun na Tama. message ko sa mga congressman na ito. Tumigil na kayo. Kaya alam mo yung mga 2 years pa sila mamabing. Oh, 2 years ba magnakaw? Ayos si Aiko Melindez Duterte talaga, no? Tama, tumigil na kayo. Wala. Ang iusapin na natin trilyon, yung mga tangang bubunistang, mga bungal na mga vloggers, mga supporters dyan sa Facebook, putangin ng mga adik eh. Ang bububo. Mainit sa 125 million, pero sa trilyon, 1.5 trilyon, ang galing isisi pa kay Digong. Tanga talaga. Akala mo naman si Digong pa rin ang presidente, si bungit na. Yung may sakit na diverticulitis na malapit na matigok na presidente. Tuloy, Atty. Rowena. oo. Pero yun na nga, gusto ko parang si Rip Van Winkle ba? Patulog ka na pagising mo. Duterte Patulog na ka ng presidente. 100 years, pagising mo, eh, wala na sila dyan. How do you feel? Do you feel vindicated na nung time na dapat congresswoman ka, hindi binigay sa'yo ng Panginoon? I feel Pero blessed. ngayon po, nangyayari lahat to. Yes, I feel blessed. Mm. You know why? Mm. Because 2 things would have happened. Mm. One is I would have compromised for the sake of my constituents, meaning I'll go along with Martin, so we get also our ayuda and all, Fundings. etc. Or early on, I would have stood there in a privileged speech because I knew about that 5% na insertion na kickback. I knew about that. A congressman told me. But the best blessing of all is I was spared. Yes. Mhm. Right. Because, When you become a congressman or congresswoman now, it's no longer a prestigious title, right? Correct. I was spared. I was spared precisely so I can do this now. I can call them out. I can call them thieves. If I were congresswoman now, I will not be able to do that so much, right? Pero I'm free. And you're also guided by God. Of course. I always pray before I eat. Yeah. Talagang ang pangit na ngayon ng titulong congressman kasi pag sinasabi mong congressman, kontratista, kawatan. Palakpakan nga natin si Aiko Melindez. Hala na, plano ko pa naman sana maging kongresista. Hindi ka naman, pangit na ng titulo na yung kontratista, kawatan, buhaya. Wala yan, ginago ni Martin Romualdez, yung mga alipores niya, yung pagiging kongresista. Di ba noon na, yung kongresista talagang nagtingin mo talaga sa kanila, mga kurakot yan. Ngayon, grabe, mas matindi. Hindi na gang kurakot. Kung meron pang pinakamataas na terminolohiya na pwede nating gamitin sa kurakot na yan na sila. No, tanga na talaga, harap-harapan na, naglilimas ng pera sa kaban ng bayan. Kaya ako naniniwala ako Kaya talaga baguhin ni Inday Sara ang takbo ng ng bansa, yung politika. Siguro nag-mature naman talaga si Inday Sara niya. Kasi tingnan mo yung tingnan mo yung taong bayan. Pag si Inday Sara ay nakikita sa public, wala sisigawan. Duterte. Kaya ako pag nagiging presidente si Inday Sara, si Pulong next natin maging presidente or si Mayor Baste Duterte. Wag na natin pakawalan yung mga Duterte. Ito na po yung kailangan ng bayan para titino tayo para itong mga kawatan ng mga Marcos, Romualdez, mga Aquino, Araneta, makulong tong mga ito. Mga oligarkiya makulong. Kaya tama yung sinabi ni Atty. Rowena Guanzon. Wala na makatalo kay Inday Sara. Sure win na pagkapangulo ni Inday.
O, ito, pakinggan natin. Dagdag lang konti. Oh. No matter what they say about Sara Duterte, hindi naniniwala yung mga Bisaya No. na nagnakaw si Sara. At saka Mismo. even lawyers, confidential fund, 129 million, ginako niya ba yun? Eh sabi ng COA, may unmodified opinion sila. Exactly. Kanina lang, Wala nakakuha namang again problema. siya. Oo. So, sa akin, hindi naman yan betrayal of public trust kung hindi siya nag-liquidate na maayos kasi nag-COA commissioner ako eh. Mhm. Eh di kung mapatunayan sa COA na hindi Sa niya uli. na-liquidate na maayos, eh di mag-refund siya. Yun naman ganun talaga pala ang- yun. Papar-refund siya ng commission. Pag hindi siya Tama. nag-refund, eh siyempre abulin siya ng gobyerno. Mhm. Yun lang. Pero yung nag-kickback siya dahil nag-commission siya, wala. Diba? Yung nag-ghost project siya, Wala. Ganun pala yun. Kung meron kang kunyari, yung pondo mo ay may problema doon, pag sinabi ng kuwa, uy, hindi pwede ito. Yung gastos ninyo hindi maayos. Kailangan i-refund nyo. Pag hindi i-refund, saka pa kasuhan. Pero sabi nga ng COA, modified opinion, unmodified opinion. Ayan, mas naniniwala naman ako dito kay Attorney Rowena Guanzon kasi nagiging COA commissioner naman siya. Kaysa mga buhaya dyan sa Kongreso, kay Abante na tinatawag na crocodile ni Tambaluslos. Tangina, hindi ako naniniwala sa inyo. Lalo na yung Sandro, budlat ang mata, sobrang daming ghost project, los nila. Mas naniniwala ako kay Attorney Rowena Guanzon. Wala na. Hindi na ako matatalo yan. Kasi nagbumirang na nga eh. Yung pinagbintangan nila na kurakot, hindi naman talaga kurakot. Kasi nga kung kurakot si Inday Sara, tingnan mo yung Davao. Eh di sana yung Davao City, nung naging mayor si Inday Sara, simple lang, mababaon dapat sa utang at hindi dapat aasinso yung Davao. Pero ano po yung nangyayari? Walang utang po ang Davao City. Zero yung utang ng Davao City at maganda yung ekonomiya. Dinadayo pa ng mga ambasador, ng mga world leaders ang Davao City. Ganong katindi ang liderato ng mga Duterte. Kaya ano po mangyayari sa Pilipinas natin pag si Marcos pa rin ang presidente? Hindi wala. Walang magandang mangyayari. Pero anyway, sabi naman po nila, acute na di umano ang diverticulitis ni Bungit. Karma na po yan, Bungit ni former President Duterte. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uri sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng
ng bayan. Pista Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo may pag-asa.